Winning streak ng Dallas, gustong panatilihin ni Luka ang pace. Rockets nagpadala ng mensahe sa buong NBA. Brooks at SGA, hindi nagbigayan at masakit na desisyon ni Kerr, inanunsyo na. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new marathon sneaker, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Rockets at OKC Thunder ay nagharap sa isang labanan ng number 1 at number 2 seeds sa Western Conference kung saan nanaig ang mas mababang seed na Rockets sa isang kahanga-hangang laro sa Toyota Center sa Houston. Pinangunahan ng Rockets si Fred VanVleet na nagbigay ng malaking ambag sa opensa habang si Alperen Sengun ay halos mag-triple-double na may 20 points, 14 rebounds and 9 assists. Si Dillon Brooks ay nagpakita ng mahusay na two-way performance at naging clutch. Nagkaroon din ng double-double si Jabari Smith Jr. na may 15 points and 14 rebounds. Nagbigay naman ng matinding laban ang Thunder sa pangunguna ni Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng 32 points kasama ang 19 points and 13 rebounds ni Isaiah Hartenstein. Si Jalen Williams ay umiskor ng 22 points na may 5 rebounds at 7 assists. Si Cason Wallace ay nagpakitang gilas na may 14 points and 9 rebounds habang si Aaron Wiggins ay nag-ambag ng 13 points mula sa bench. Ang tagumpay na ito ay hindi nagmula sa pagdomina ng Rockets sa anumang partikular na aspeto ng laro. Mas aktibo at epektibo ang shooting ng Thunder, nagtala ng 42 of 94 from the field and 13 of 39 from 3-point range. Ang Rockets naman ay nag-shoot ng 38 to 92 and 13 to 37. Gayunpaman, nanalo ang Houston sa rebounding battle kung saan ang kanilang 15 offensive rebounds kumpara sa 10 ng Thunder ang maaring naging crucial na factor sa tagumpay. Bagamat mas kaunti ang turnovers ng Rockets kumpara sa Thunder, ang pagkontrol ng Houston sa huling bahagi ng laro ang nagdala sa kanila ng panalo. Pinakita nila ang kanilang league best defense upang mapigil ang Thunder habang sina Fred VanVleet at Dillon Brooks ay gumawa ng mahahalagang plays sa clutch. Bagamat kapansin-pansin ang kalidad ng laban, naging hadlang ang maraming tawag ng referees na umabot sa kabuuang 47 fouls, umabot sa 54 free throws ang naitala kung saan ang OKC ay nagtala ng 19 of 25 from the line habang ang Rockets ay 30 of 39. Ang 11-point swing na ito sa free throws ay maaaring naging malaking factor sa close game na ito. Hindi naman nagkaroon ng malinaw na bias sa officiating, ngunit ang pabago-bagong standard sa physicality sa NBA ngayon ay tila nakaapekto sa laro. Ang Thunder, na kilala sa kanilang pisikal na depensa, ay tila nagdusa sa mga tawag na ito, lalo na't undersized sila sa lineup habang limitado ang oras ni Isaiah Hartenstein sa 30 minuto lamang. Bagamat wala pa silang intensyon na baguhin ang kanilang defensive identity, mararamdaman ng Thunder ang epekto ng kawalan ng mga pangunahing players tulad nina Chet Holmgren, Alex Caruso at Jalen Williams. Ang kanilang small ball lineup ay mahusay, ngunit nakadepende ito sa malaking ambag ng mga forward tulad ni Jalen Williams na hindi gaanong naging epektibo sa gabing ito. Ang mga backup tulad nina Aaron Wiggins at Isaiah Joe ay nagbibigay ng flashes ng potensyal ngunit may kahinaan sa consistency. Ang Thunder ay maaaring gumamit ng kanilang draft assets upang magdagdag ng mga piraso sa kanilang roster tulad ng isang defensive-minded wing o center upang mas lalong palakasin ang kanilang tsansa sa postseason. Sa kabila ng lahat, ang Rockets ay nararapat sa kanilang tagumpay. Ang kanilang performance ay patunay na sila'y isang contender sa Western Conference ngayong season. Sa sumunod na laban, ang Dallas Mavericks ay naglaro sa ikalawang gabi ng back-to-back laban sa Portland Trail Blazers nitong linggo. Bumalik si Luka Doncic matapos ang 5 laro na hindi paglalaro dahil sa wrist strain. Sa kasamaang palad, hindi nakapaglaro ang mga pangunahing player ng Dallas. Mabilis na umarangkada si Luka Doncic, nagtala agad ng steal, assist at isang turnaround fade jumper sa loob ng unang minuto at kalahati. Ngunit iyon lamang ang magandang nangyari para sa Dallas sa unang bahagi ng laro dahil nabaon sila sa 10 kalamangan habang mainit ang Portland sa shooting na nakapagtala ng 4 na 3-pointers mula sa iba't ibang players. Sa ikalawang quarter, nag-adjust ang Mavericks gamit ang mabilis na transition offense na nagdulot ng maagang fouls para kay Anfernee Simons na nagkaroon ng 4 na fouls sa first half. Nakuha ng Dallas ang lead matapos ang end one ni Daniel Gafford. Sumiklab ang Dallas sa pagsisimula ng ikatlong quarter. Nagtala ng 13 points sa loob sa pangunguna ni Jaden Hardy at Luka Doncic. Nagkaroon sila ng 12 kalamangan, ngunit hindi sumuko ang Portland na nagbalik sa laro sa pamamagitan ng 13-1 run.
pinangunahan ni Anthony Simons na nagtala ng 9 na sunod na puntos. Ang quarter na ito ay natapos sa buzzer-beating 3 ni Quentin Grimes upang dalhin ang Dallas sa 3 kalamangan papasok ng 4th quarter. Sa huling quarter, pinangunahan ni Spencer Dinwiddie ang Dallas upang bigyan sila ng 10 kalamangan. Sa kasamaang palad para sa Portland na foul out si Anthony Simons pagkatapos ng 2 segundo ng pagbabalik sa laro na nagbago sa takbo ng laro. Gayunpaman, hindi sumuko ang Blazers na nagpatuloy sa pag-score gamit ang ibang player tulad ni Jerami Grant at Toumani Camara. Sa huli, panalo ang Mavericks. Si Luka Doncic ay nagtapos ng 36 points, 13 assists and 7 rebounds sa kanyang pagbabalik. Si Quentin Grimes ay muling nagtala ng season high na 28 points. Sina Spencer Dinwiddie, Daniel Gafford, PJ Washington at Jaden Hardy ay nagtala rin ng double-digit points. Para sa Portland, pinangunahan ni Anthony Simons ang Blazers na may 27 points in 23 minutes habang sina Shadon Sharpe, Denny Avdija at DeAndre Ayton ay nagbigay ng solidong suporta. Ang Mavericks ay mayroong 8 panalo sa kanilang huling 9 na laro. Ang susunod nilang laban ay laban sa Memphis Grizzlies para sa kanilang final NBA Cup qualifying game sa Martes. Sa huling balita, ang eksperimento ni Steve Kerr sa pagtesting sa lalim ng roster ng Warriors ay malayo sa karaniwang sistema ng isang NBA team. Ang head coach ng Suns na si Mike Budenholzer ay gumamit lamang ng 4 na bench players laban sa Warriors na lahat ay naglaro ng hindi bababa sa 15 minuto. Ang resulta, napanatili nila ang kanilang ritmo nang hindi nangangambang mapalitan agad at ito'y nagpakita sa kanilang laro. Sa Warriors, si Kevon Looney lamang ang may positibong plus and minus mula sa bench. Minsan mahirap hanapin ang ritmo, lalo na kung hindi mo alam kung ano ang aasahan mula sa laro-laro, sabi ni Looney. Pero ginagawa ng mga tao ang lahat para maging handa. Alam namin na magagamit kaming lahat sa iba't ibang punto ng laro. Kapag nanalo, okay lang. Pero kapag natatalo, naghahanap ka ng dahilan kung bakit. Gayunpaman, nananatili kaming positibo at tinatanggap ang bawat oportunidad. Gayunpaman, maaaring paikliin ni Kerr ang rotation ng Warriors sa hinaharap. Kahit wala si DeAnthony Melton para sa natitirang bahagi ng season, ginamit ni Kerr ang 11 players sa first quarter laban sa Suns at 14 players na manlalaro sa buong first half. Plano rin ni Kerr na bigyan si Jonathan Kuminga ng mas maraming minuto sa tabi ni na Steph Curry at Draymond Green. Bagamat hindi naging epektibo si Kuminga sa unang 3 quarters, bumawi siya sa 4th quarter nang maglaro siya kasama si Green sa small ball lineup, nagtala ng 4 na puntos sa loob. Ayon kay Curry, ang patakaran ng Warriors na strength in numbers ay malaki ang naitutulong sa roster, ngunit nagiging komplikado ito kapag hindi nagiging maayos ang resulta. Kailangan handa ang lahat sa anumang ipapagawa at kung hindi ka naglalaro, kailangan manatiling matalas. Mahirap ito, walang duda, sabi ni Curry. Pagdating sa tanong kung kailangan bang paikliin ang rotation, sinabi ni Curry, hindi ko masasabi kung iyon ang solusyon, pero mahirap talaga para sa sino man na magkaroon ng ritmo kung hindi mo alam kung ano ang gagawin sa bawat laro. Marahil kailangan nating maging mas predictable sa gabi-gabi para magkaroon ng mas magandang ritmo ang lahat. Paikliin ba ito ng 1 o 2 players? Siguro. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep